Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, Public Opinion in News. Title, Gerald Bantag nagtatago sa bundok ng Cordillera. Fugitive former Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag is reportedly hiding in the mountains of the Cordillera and is allegedly being protected by local tribes, according to DILG Secretary Junvic Rimulya. Rimulya said Bantag does not use a cell phone and only moves from place to place on foot. Bantag has been tagged as the mastermind in the killing of broadcaster Percival Mabasa or Percy Lapid and prisoner Cristito Villamor in 2022. So ito yung pahayag ni DILG Chief. Bantag hiding in Cordillera mountainous areas. Manhunt ongoing. So, puspusan ang paghahanap daw. Lagyan ko ng daw. I don't know kung bakit naungkat ulit si DJ Bantag. Siguro, opinion ko lang ito, ang mga reporters, kung in-interview man siya sa isang radio or TV station, papag-usapan nila ang mga nagtatago. Sinong nagtatago? Lalo na si Saldico. Sino pa ba ang malaking tao nagtatago? So, hindi nila mahanap-hanap si Saldico. So, siguro, natanong din ng reporter na, kumusta na si General Bantag? Kasi 3 years na, wala pa rin sila. O kaya siguro ito, nakasagot siya ng, nagtatago siya sa Cordillera mountainous areas. And ako, hindi ko alam kung nasaan si DJ Bantag. But most likely, nandito lang siya sa Pilipinas. At hindi na siya lalayo. Agree ako kay Secretary Junvic Rimulya na nandyan siya sa kanyang teritoryo. Sa Cordilleras. Although, may mga kamag-anak din siya sa Pangasinan. Ang pagkakalam ko, ang nanay niya ata taga Pangasinan, ang tatay niya dyan sa Cordillera. At ito, personal observation ko lang kasi na-meet ko si DJ Bantag noong December of, ano ba yun? Nung wala pa siyang nung wala pang warrant of arrest. Na-meet ko siya at na-interview ko. Maraming nagmamahal sa kanya. That's my observation. Maraming nagmamahal. Kaya, dahil maraming nagmamahal, so yung mga nagmamahal sa kanya, talagang tutulungan siya. So, ang kultura ng Igorot tribe nagtutulungan ng mayan. At sa aking panayam, sa aking mga nakakausap, maraming katribo ni General Bantag na inosente siya. Yun ang paniniwala nila. Inosente siya. Na frame up lang siya. Kaya, ayun, most likely tutulungan nila. At agree ako dito sa sinabi ni Secretary Rimulya na he is not using cellphone. Wais yan. Pagiging Igorot, warrior na yan daan. As a tribe, warrior, as a Marines, enlisted man yan sa Marines, nagdaan ng matinding hirap. And then as PNP graduate, talagang mahirap huliin yan. At mauta, cellphone. Malala ko si General Palparan. Paano siya nahuli? Ang kwento niyan is na-track siya dahil gumagamit siya ng cellphone. Si Alice Go,
Diba? Nakalabas na siya sa bansa. Nahuli siya. Paano siya nahuli? Kasi hindi ginagamit pa yung cellphone. Hindi, kapatid ata niya. Basta, diba, dalawa, na-track sila, yung grupo ni Alice Go, gumagamit sila ng cellphone registered sa kanila. Kaya, sa mga, kung sino man ang gustong magtago, let it be a lesson sa inyo. Huwag kayong gagamit ng cellphone. Kasi may kakayahan ang law enforcement agencies na i-track kahit text lang, na monitor yan. Nakaranas ako niyan nung na-assign kami sa Mindoro. Ang mga NPA, yung mga nangungulekta ng revolutionary tax, nangungutong sa mga negosyante. Yung kaibigan naming negosyante, hinihinga ng malaking amount ng pera. Nagsumbong sa amin. Binigay sa amin yung cellphone number na nagte-text. Inasa namin sa intelligence. Nako, natratrack nila. At nung muntik na huli, mabilis din ang mga na nakatakas sa entrapment operation. So, good luck na lang sa ating gobyerno, sa inyong So, pangatlo pa pala, si Senator Bato. Nagtatago rin kasi balita na nandyan na, para paparating na. So, tatlo na silang tatlong matataas na tao, 2 4-star general. Hindi, si Bato. Ano yun? 8-star yun. Bakit 8-star general? Kasi as a PNP chief, 4-star na siya. Nag-Bucor chief din siya, nakakuha din ng 4-star. Kaya 8-star general si Bato. Plus Bantag, another 4-star. Yun na. Good luck. Itong si Bato, mautak din ito dahil alam ko yan, special forces yan eh. Na nasanay din sa hirap sa buhay sa bundok. Kasi nung kapanahonan niya, earlier years in the service siya, Philippine Constabulary na nandyan sa mga bundok. Kasi ang PC during that time, member pa ng Armed Forces of the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So muna si ate ang among tagaan og yero. So muna ang balay ni ate, iyang ayuhan. So si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. Sa gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kay ang kahimtang nila ate Kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gud kay silang ate sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan makagyero, makaatop na ka unsay mong masulti. Salamat sa diatag ngayon. Nakatop na din. Ikaw sa Ginoo sir. So na kay anak te. Na Pila ka buki mong anak te? So so pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te? Na So pila ka buki mong anak? upat. Asa day mong bana te? Nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Uong na lang. So si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho busa dili sila ka-afford sa yero. So luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gyud kay sila. So mo nilang kahimtang So makita nimo nga luoy gyud kay silang ate.
So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka Giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tanan. Sige ate, God bless.